ang Bisayan Tesoro, Sibuyang Way Lao. Tanghali po sa lahat. Maraming salamat Kuyang Arnold Acevida Namoko. Siyempre, ito po ang palatuntunang issue ng lipunan ngayong pong araw ng Thursday. Kumusta po kayo? Kayo po ba ay nananghalian na? O talagang wala pa akong maisaing? Dahil sa mahal ng bigas? Anyway, ako po ang inyong mga kapiling, ang inyo po mapapakinggan sa loob po ng 2 oras na mapagtalakay sa iba't ibang issue ngayong pong araw ng Thursday. Ayan, samahan niyo po ako, ang Bisayang Tisoy, na bagamat pangit ang mukha, ang tanging may pagmamalaki lamang ay kagandahan ng loob sa kanyang kapwa. Wayne Espino Lauzon po lamang. Oras po natin, 27 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. Ang time check niyan, handog po sa atin ng Gold9 Plus Probiotics. Benefits, effective in preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol buildup, asthma, hypertension, and kidney diseases. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster, perks up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotics all natural extracts includes the following: stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, acetaba, insulin plant, banabas, sambong, mangosteen. Yan po ang Gold9 Plus Probiotics. Siyempre, ang Gold9 Plus Probiotics ay pangangasiwa at pangangalaga po ni Dr. Ariel Bayra. Magandang tanghali po sa iyo, Doc, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Siya po ang official endorser ng Gold9 Plus Probiotics. Anyway mga kaibigan, marami po tayong pag-uusapan, iba't ibang issue na papanahon pong issue ngayon pong oras na ito, na meron na po tayong 28 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghalian ngayon pong araw ng Huwebes. At syempre si Mrs. ay medyo masaya po sa araw na ito. Bakit kanyo? Aba, ano pong petsa ngayon? At doon po sa mga nag-aabang, napakahirap po kasi ng trabaho, na kayo po ay mag-report lamang ng kinsinas katapusan. Yan po ang pinakamahirap sa lahat na gawain. Bakit mahirap? Aba, mantakin ho ninyo, mauobliga kayo magpunta sa mga tanggapan, pumunta doon sa payroll at pumila doon po sa cashier para kumobra ng sweldo. Yung kinsinas katapusan na ang trabaho, yun ang napakahirap sa lahat. Ngayon po ay 30 sa buwan ng Mayo at bukas po ay meron pang isang araw, 31 po bukas. Araw po bukas ng Biyernes. Huwag ko kayo mag-alala. Sabado po yung 1 ng June. At mga kaibigan, isa rin po sa mga mainit na mga issue ngayon. Pero bago yan, sa ating mga pagtalakay ay nais ko munang batiin ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating hanay ng Philippine National Police. Binabati po natin ng ating PNP Chief. Ayan, si General Francisco Marbil. At ang ating Regional Director ng Calabarzon, si Police Brigadier General
Ayan. Lucas, magandang tanghali po sa iyo, sir. At kay Police Lieutenant Colonel Chita del Gawiran, ang Chief Public Information Officer ng Calabarzon. At baka mamaya ko yung Arnold ay atin pong makapanayam. Itong si Colonel Gawiran. At malaman po natin kung ano po yung mga gawain o pinagkakabalaan ng regional office sa mga panahon ito, dahil ng mga nakalipas na araw ay hindi po natin siya nakapanayam. Napakarami po kasi mga activities na ginagampanan ni Police Lieutenant Colonel Chita del Gawiran, na siya pong ating hepe ng Public Information Office. Diyan po naman sa Regional Office ng Calabarzon 4A. Ito po yung Cavite, Laguna, Rizal, Quezon Province. Ayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. At marami po tayong pag-uusapan. At siyempre, ito mamamagit ko po sa inyo yung ating Regional Director na si Brigadier General Paul Kenneth Lucas. Ayun. Kay General Lucas, ang ating Regional Director sa Regional Office ng Pro-4A Calabarzon. At binabati na rin natin ng magandang tanghali ang tanggapan po ng ating Northern Police District kay Police Brigadier General Rizalito Gapas. Magandang tanghali po sa inyo lahat dyan. At syempre ang Provincial Director sa lalawigan po ng Rizal, si Police Colonel Felipe Maragon, sir. Likewise kay Police Captain Marisol Taktakin, ang Public Information Officer po ng Rizal Police Provincial Office. At magandang tanghali din po sa lahat ng mga tanggapan ng ating pamahalaan na ngayon po ay abala na, at yung iba ay nakapila na maaga pa lang para makasweldo. At ang iba naman ay nananghaliay, at yung iba naman ayan, nagkakapi-kapi na. Magandang tanghali dyan kay Ma'am Melinda Blanca Flor. Magandang tanghali po sa Kasado RMN News. Ayan, kayo po ba ay nananghalian na? At sa lahat po ng Kasado Group. At syempre oras po natin, 32 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali, at ang time check na yan ay handog po sa atin ng Kasado Broadcasting Service, Deliver News, at ang Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. Ang Kasado Broadcasting Service ay a proud member ng the Multimedia International Press Corps at ang Kasado Media Group. Samantala, meron po tayong pag-uulat mula kay Kasado Patrol number 22. Kay Kuyang Erman Hagupit Patulot. Report! Magandang umaga, Kuyang Wing. Tanghali na. Katangad niya pala. Ano? Si Barangay Captain Aniel Cruz, Barangay Captain ng Muson Bayan ng Taytay Rizal. Sabi sa kanyang accomplishment sa kanyang nasasakupang barangay. Bagamat bagong kapitan ito, nagsaservisyo naman nito ng tapat. Anong barangay sa Taytay yan? Taytay ba yan? Barangay Muson ng Taytay. Barangay Muson. Oo, si Bugloy. Si Bugloy. Bugloy, Buknoy. Bugloy. Bugloy. Okay, Buknoy pala yung... sige na. Sino ba yung dyan? Kuyang Arman, nandiyan ka ba sa tanggapan ni Kapitan? Wala, dito ako sa Pasig ngayon. Ayan, oo. Tagay-kinig lang pala si Kapitan Bugloy. Sige. Ano ang mayroon doon sa nasabing barangay? Sa barangay Muson. Kasi dating Kapitan dyan, nagkasakit yata ng Alzheimer, kaya natalo. Bakit Alzheimer? Ay mantakay mo nung ngayong lumabang pagkakapitan ng 2018, kami po ni Hagupit ay kilala nung kapitan na yun. At katunayan nga ay nilabas pa sa diaryong Kasado yun, yung kanilang mga programa. Subalit nung manalo na yung nabanggit na kapitan dyan sa Barangay Muson, Taytay Rizal, ay nagkaroon po ng Alzheimer's disease. Ibig sabihin, makakalimutin na at hindi nakakilala yung mga dating kaibigan na nasa media. Okay, Kairman? Kumakain ka yata dyan eh. Pagamat bago
lang itong kapitan na ito, nagsiservisyo naman ito ng tapat at wala namang pinipili at walang kinikilingan taong lumalapit sa kanya. Unang-una, serbisyo publiko ang kanyang ipinatutupad sa kanyang tanggapan o opisina. Alam naman natin na pagbabago na ang kailangan, wala nang graft and corruption sa amin ngayon ng mga nanunungkulan, lalo na sa barangay kung saan sila nagdidingkod. Sa nakikita ko naman, magaling naman ito si Kapitan Bugloy, ang alias niya. Pero ang tunay na ako nito, ang tunay na pangalan to ay si Kapitan Aniel Cruz ng barangay ito. Ayun. Una-una, matulog ito higit sa lahat, maunawain din, madaling lapitan at wala naman pinipiling oras pagdating sa public service. Yan ang mahalaga. Maraming kapitan kasi ang natalo bunga ng kanilang maayos na pagsiservisyo, pagtingin sa kanyang nahirap na kabarangay, pagtulog sa mga senior citizen na may mga karamdaman, livelihood project at peace and order, at sa problema ng illegal. Zero basura din to, kasama Kuyang Wayne. Zero basura na kanyang nasasakupan. Okay. Wala din ako masasabi dito. Kaya, yan lang pasamantalang ibabalita ko, Kuyang Wayne. Ayan, medyo nagkakaroon ng static yung signal. Okay. Maraming salamat, Kuyang Herman. Hagupit, patulot. Anyway, mga kaibigan, 36 na minuto makalipas ang ikalabindalawa ng tanghali. Tanghaling tapat, makulimlim, at yung ibang lugar ay meron na pong pag-ulan. At sinasabi nga po ng Pag-asa na talagang hudyat na o simula na ng panahon ng tag-ulan. At syempre, ito po ay nakalinya na sa tinatawag po nating La Nina. Nako, bagamat may mga pag-ulan, pero may mga panahon pa rin na medyo mainit ang sikat ng haring araw. Ang ating lamang paalala sa ating mga kaibigan ay doble ingat po. Lalo na po may mga nagmamaniho sa mga lansangan dahil madulas, sabi nga, slippery when wet. Magandang tanghalian kay Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ang ating pong station manager. At syempre ang publisher ng Balitang Kasado newspaper, ang national newspaper. At yan po mga kaibigan na sinasabi na hudyat na po ng mga pag-uulan ngayong mga panahon ito. Pero meron pa rin mga lugar na talagang kailangan talaga ang mas malakas pang ulan, lalo na po yung kapos pa rin sa tubig na kailangan sa mga taniman. At sinasabi nga po na nagsimula na ang panahon ng tag-ulan sa bansa ayon kay Pag-asa Administrator Nathaniel Servando. Ang mga kalat na pag-ulan, madalas na pagkulog at pagpasok ng bagyong dahil sa pagpasok ng bagyong Aghon ay hudyat na dumating na ang panahon ng tag-ulan dito po sa ating bansa. Asahan ang malakas na pag-ulan sa ilang mga lugar sa bansa, partikular sa huling bahagi ng taon dahil sa tinatawag po nating La Nina. Ayan po ay yung kapatid ni El Nino. Patuloy naman ang pagbabantay sa sitwasyon ng panahon at klima at pinapayuhan ang publiko at ilang mga ahensya na mag-ingat laban sa matinding epekto ng tag-ulan. Kabilang ang habagat at ang napipintong epekto ng La Nina gaya ng baha, landslide dahil sa mga malalakas na pag-ulan na maaari po nating maranasan. Kaya ang naging hudyat at napaaga ang pagpasok ng tag-ulan dahil sa bagyong Aghon. O talaga Aghon ikaw palang naging daan at naging dahilan Samantala mga kaibigan, ito po, 22 taong gulang patay sa vape. Ito po yung mga napapansin po ninyo, yung mga, minsan ibang mga teenager, ay ginawa pa nilang kwentas. Ito pong vape o yung inihit-hit na pag ibinuga, parang nabugang ka ng tambutso ng sasakyan. Ang kapal ng usok,
Kaya sinasabi, tudas ang isang 22 anyos na lalaki matapos na dumanas ng fatal attack dahil umano sa araw-araw na paghitit o paggamit ng vape. Sa isang medical case, report ni Dr. Margarita Isabel Fernandez ng Department of Health, ang pasyente ay walang anumang isyung pangkalusugan, ngunit dumanas ito ng fatal heart attack dahil sa matinding pinsala sa baga na posibleng dulot ng kanyang araw-araw na paggamit ng vape. Nabatid na na-admit ang pasyente na hindi pinangalanan sa pagamutan dahil sa matinding pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga at naranasang heart attack dulot ng bara sa kanyang daluyan ng mga dugo sa kanyang arteries. Nabatid na nagkaroon din na umano ang pasyente ng seryosong lung condition na tinawag na e-cigarette or vaping use associated lung injury o EVALI at nakitaan pa ng severe pneumonia like symptoms sa baga kahit wala naman siyang impeksyon. Sinalalim na ang pasyente sa emergency procedure upang mabuksan ang nabarahan nitong ugat sa puso pero lalo lamang lumala ang kondisyon ng pasyente. Nagkaroon din ito ng respiratory failure kaya't kinakailangan isilalim sa mechanical ventilation, ngunit 3 araw lamang matapos siyang maisugod sa pagamutan ay binawian na ito ng buhay. Ayan po mga kaibigan, ang epekto. Umiiwas sa sigarilyo, nag-vape, o kaya yung electronic cigarette. Ito po yung mga battery. Electronic cigarette, alam mo Kuya Arnold, dito yung mga may battery na ginagamit na pausok din. Di ba? At yung iba naman, hindi lang sa mga minor de edad o mga teenager, papogi, dahil itong vape na ito, iba-iba ang flavor. Kaya nga minsan, pagka meron kang katabi o malapit sa iyo na humihit-hit ng vape, maaamoy mo rin, hindi maiwasan na maamoy, yung kung anong flavor ang kanyang hinihit-hit. May menthol, may parang orange, o depende kung anong gusto ng user ng vape. Pero ang epekto nito, gaya na nangyayari na yan, ayun. Ay kakaroon po ng problema sa daluyan ng dugo sa mga ugat, lalo na po yung patungo sa puso at nababarahan po yung mga ugat patungo sa puso at para masuplayan ng tamang oxygen o anumang kailangan na dugo sa puso. Oras po natin 43 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Samantala meron po tayong pag-uulat dyan kay at inaayos pa ho mga kaibigan, ito pong report kung ano po ang nangyari dyan sa mga adik. Kaya nga ngayon, isa sa mga issue pa rin ho, dahil hindi pa maiwasan na magkomento yung iba't ibang mga kababayan natin, iba't ibang mamamayan sa mga nangyayari. At ang napapansin nga naman, ngayon po ang illegal na droga ay talagang patuloy pa rin ho at milyon o daang milyon at bilyon pa nga minsan ang nakukumpiska doon sa mga nagdadala ng illegal na epektos, particular po yung shabu o illegal na droga sa ating bansa. Bagamat wala tayong masyadong nababalitaan na napapatay dahil sa paggamit sa illegal na droga, pero ang nangyayari ay lalong dumadabi naman sila. Nagpapatuloy sapagkat walang takot. Walang takot na magbenta, magtulak ng illegal na droga at gumamit dahil nga alam nila na sila, sabi nga naalala ko tuloy mga kaibigan, yung dating kandidato, naging senador, safe ka. Gusto ko, safe ka. Diba? So buhay na buhay sila, yung mga zombie dito po sa ating bansa. So 2 lalaki arestado sa bypass operation sa lungsod Quezon, ang pag-uulat mula kay Kasada Patrol number 40, June Santos Edad.
Casado Patrol Report. Okay, Kuyang June, magandang tanghali sa'yo. Go ahead with your report. Okay, go ahead. Okay, go ahead sa ulat mo. Naka-live ka na. Nakikita na yung maitim mong mata. Wala yata ang monitor itong santo. Okay, go ahead. Magandang tanghali po, kasama ko. Right, Diyos. Ano? Narinig. Ikaw ang hindi ko naririnig. Go ahead sa report mo. Yan, ang problema dyan. Pagka wala kasing headset at walang monitor, ay talagang hindi magpapangita, sabi nga, at hindi magkakarinigan tayong dalawa. Eh, naka-live ka na, nakikita na yung video mo, pero hindi ka naman nakikinig. Oh, go ahead. Nice lang. Wala, bumitiw sa, Kuyang Arnold. Okay, patuloy tayo sa programa natin. Dahil yung ating Casado Patrol ay parang hindi pa rin yata nananghalian. Oh, nakikita na yung mukha niya pero hindi man nakaready kung ano ang report niya. No. Anyway, oras po natin, 47 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. At magandang umaga po kay Kuyang Lando at tanghali kay Kuyang Lando Luto. Siya ay nariyan pa rin sa graduation ng kanyang anak. Ayan, graduation rights. Ay ngayon, nga pala, sa ngayon po ay uso na po ang mga graduation, Kaya yung ating paalala sa mga magulang, doon sa mga magagraduate, mga anak po ninyo, kung ano po ang kanilang achievement, ang kanilang mga nakuhang parangal, ay siguro ito paalala lang natin na may mga magulang kasi, siyempre gusto rin pakitang gilas na ang gagawin sa kanilang nag-graduate na anak, sasabitan ng pera sa damit, Sa ibang banda, sa pananaw ng iba, ay okay po yun, lalo sa magulang. Pero sa pananaw ng iba, na nanunood, nagmamasid, hindi ho magandang tingnan, Kasi, siyempre, hindi man ho lahat ng mga bata na magtatapos, at lalo yung mga magulang, ay mayroong kakayanan magsabit po ng pera. At ang ending naman niya, pagdating sa bahay, babawiin din ng magulang. So, anong ibig sabihin doon? Hindi ba ang tawag doon ipagyayabang? At ang magiging epekto yan sa mga bata na walang maisasabit yung magulang sa kanila ng ganon, ay siyempre, sasabihin bakit yung kaklase namin meron silang ganong sinabit na pera, bakit tayo wala. So, yung iisipin ng bata, ay parang obligahin yung magulang na kahit walang kakayanan. Inggit ang mangingibabaw nung bata, Kaya hindi ho advisable na bagamat kung kayo may kakayang pera, marami kayong pera, wala hong problema roon, walang question. Pero para pangalandakan ninyo in public, ipakita ninyo sa ibang magulang na kayo ay maraming pera, meron kayong maraming pera, ang epekto ho niyan ay dalawa lang ho. Pag hindi negatibo, ay maaaring positibo sa side nung nagsabit na magulang. O, hindi po Kaya nga sasabi natin, kung meron kayong pera, di ibigay ninyo pagdating ninyo sa bahay. Ang isabit ninyo sa inyong anak, kung meron siyang medalya, yun ang kailangan, medalya o ribbon dahil meron silang accomplishment na achievement na maganda
sa kanilang pag-aaral. Yun ang talagang lahat ay magiging proud. Magiging yung mga bata na kaklase man nila o makakapanood dyan. Hindi sasabitan ninyo ng pera para ipagyabang ninyo na marami kayong salapi. Ano ho? Kung maraming medaling isasabit din sa iyong mga anak, yan, katanggap-tanggap yan. At hindi kayo nangiinggit sa ibang mga bata. Bagkos yung mga bata na walang nakukuhang medalya ay masabila ay magsisikap sila sa susunod na pasukan para magkaroon din po sila ng medalya na gaya pong isasabit ng ibang magulang, ng ilang magulang sa kanilang mga nagsipagtapos na mga anak. Ano ho? Ito po naman ang aking paalaala lamang, reminder lamang. Kaya kung yan ang inyong kursunada, nasa inyo po yan. Pero ang akin lang dito, pangkalahatang pananaw, respeto rin ho sa ibang magulang at lalo po sa mga kabataan. Ano ho? Kasi magiging hindi ho magandang tingnan doon sa mga bata na makakakita ng ganyan. Siyempre, yung mga magulang niya na talagang tama lang sa pang-araw-araw ang kanilang kinikita, wala akong kakayahan na magsabit ng mga perang ganyan na nakikita sa kanilang mga kaklase. At sabi ko nga po sa inyo, baka mamaya ang ending niyan, pagkitang tao lang, pagdating sa bahay o paglabas lang doon sa eskwelahan, ay binawi na rin ho ng magulang yung isinabit na pera sa kanyang sa mga damit ng bata. O di kayabangan lang, ano ho. Kaya nga ako, mas preferred ako doon sa mga sinasabit sa mga nagtatapos na bata kung medalya. Kung ilang medalya ang nasasabit din sa liig ng iyong mga anak, yan, proud po ako dyan. Ibig sabihin, yung bata mismo, talagang deserving na makakuha ng maraming medalya. At hindi po nakakahiya na sila ay paulit-ulit na sabitan ng kanilang mga magulang. Ano ho? Yun po ang kinakailangan ho. Huwag ho natin pamukha, pamulat sa ibang bata na yung kanilang kaklase ay maraming pera yung magulang. Okay, nagbabalik yung ating Kasada Patrol number 40. Kung naka-ready na siguro, huwag na tayo mag-video. Sa audio na lang para diretso na yung report kung anong mayroon yan. Okay, Kuya June, Santosidad, go ahead. Report. Magandang kasama Kuya Wen at ano sa ating Kuya Arnold at Station Manager Alan Borgio. Dalawang lalaki yan. Oh, okay, pakiayos yung signal mo na kakaroon ng static. Danilo Kalagtag dan kay 8 anyos Arya Bulbul at identified drug personality ng nasabing istasyon. At Mark Anthony Erika Port dan kay 4 anyos ang dalawa suspect kapwa mga residente ng Barangay Commonwealth City. Nangyari ang nasabing bypass operation sa area ng San Diego Street, Barangay Commonwealth, Quezon City, dakong alas 12:50 ng umaga, kahapon ng madaling araw, May 29, 2024. Na-recover ng mga partiba mula sa dalawang suspect, 3 piraso na plastic kasi na hinilaang sabo, isang cellphone kulay red at isang slick bag kulay itim at 200 pesos bilang bypass money. Ang nasabing droga may timbang na 15 gramo at sa may street value 102,000 pesos. Mandatory witness, Barangay Kagawad, Elmer Buena. Mula rito sa Quezon City, ako si John Santosidad. Nagulat gabay patnubay ng CBS RN News. Ganyan na, baby pa. Balik tayo, Kuya. Yan, na-static talagang kakaroon ng static yung ating signal. Okay, oras po natin mga kaibigan, 54 na minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. At maya-maya siguro kung naka-ready na po, tatawagan po natin mga kapanayam. Ito pong si Police Lieutenant Colonel Citadel Gawiran, ang Public Information Officer po ng Regional Office 4A o Calabarzon.
para malaman po natin yung mga naging activities po ni General Paul Kenneth Tuhay Lucas. Okay. Try natin kung kari dito si ma'am. Sabay yung number ni ma'am ito. Ewan ko kung ubra dito sa ano. Ayan, at kinukunik po natin yung signal ng ating Hello, ma'am. Hello, ma'am. Magandang tanghali po at live po kayo sa programang Issue ng Lipunan dito po sa KBS RMN News TV. Balitang kasado at tawi po yung mga kakumustahan kung ano po ang mga update ngayon dyan sa Pro 4A Calabarzon, ma'am. Citadel, Police Lieutenant Colonel Citadel Gawiran, ma'am. Yes po, sir. Bali po yung update po natin dito po sa nagdaang Typhoon Aghon. So, base po sa ating talaan ay mayroon po tayong naisagawa na 58 po na road clearing operations at meron po tayong naisagawang 47 na search and rescue and retrieval operations at meron din po tayong 11 na relief operations. So, base po sa ating record, meron po tayong naiulat na apat na kaso po ng pagkalunod at tatlong kaso po ng yung nahulugan po ng sanga ng puno or kaya ay nabagsakan ng puno. So, bali po, mayroon po tayong recorded na 6 na death po at isang injured po. And then, sa atin naman pong accomplishments, so yun po yung ating ulat po regarding po sa update po dun sa nagdaang Bagyong Aghon. Ma'am Gawiran, ma'am. Oh, ma'am, ano bang mga particular na mga lugar, yung mga naging casualties na yan? Saan po mga probinsya po sila? Opo, meron po tayo sa Calawag, Quezon, meron po tayo sa Lucena City, meron po tayo sa Mauban at sa Chaong, Quezon po. So, medyo talaga pong marami po tayong casualty dito po sa Quezon Province. Ayun, so napuruhan, ma'am, yung lalawigan po ng Quezon? Opo. Tayo po ay talagang nagkikarami doon sa mga nawalan po ng mahal sa buhay dahil sa hindi po inaasahan na pangyayari Talaga hindi po napaghandaan at napakahirap din kasi ng sitwasyon na may kasamang baha at buhos ng malakas na ulan at siyempre malakas na hangin na nagdala rin po ng pagbagsak po ng malaking mga punong kahoy. Po? Yes po, opo. So, ma'am, alam ko po na ang inyo pong mga tanggapan po ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas ay hindi po kayo rin papabaya sa lahat po ng pangangailangan ng ating po mga kababayan sa Region 4A. Aside po doon sa naging tugon po ninyo at aksyon sa mga nagkaproblema po ng mga lansangan, ay ano pa po mga naging accomplishment po ng ating regional office po ng 4A? Opo, of course, yung atin pong kampanya kontra sa illegal na droga. So, sa ito pong buwan ng Mayo ay mula po Mayo 1 hanggang 29 po, meron po tayong naisagawang 671 po na operations at meron po tayong naarestong 863 na katao. Pagdating naman po sa kabuuang dami ng drogang nakumpiska, meron po tayong 3,892.42 grams na shabu, 7,757.31 grams naman ng marijuana, at meron po itong kabuang estimated amount na
27,399,319 pesos and 60 centavos. So yun po ang ating accomplishment pagdating po sa ating kampanya kontra illegal na droga. Sa atin naman pong kampanya laban sa illegal na sugal, same period po, May 1 to May 29 ng taong kasalukuyan, mayroon po tayong naitala na kabuuang bilang na 711 na operations sa buong Calabarzon. Mayroon po tayong 1,629 na naaresto na katao at mayroon po tayong kabuuang amount po na bet money na na-confiscate po natin na nagkakalaga po ng 444,681 pesos. At mayroon po tayong 406 na na-file po na kaso sa court. So yan naman po ang ating accomplishment pagdating po sa illegal gambling. So yan po ang ating pong accomplishment dito sa Calabarzon. Ayun. So ma'am, in addition to kampanya po lamang sa illegal droga, siyempre kinakailangan din po ang suporta ng ating mga barangay official. Ano po ba ginagawa ng ating Police Regional Office 4A doon po sa mga barangay official para po makatulong din po sila doon sa monitoring ng paglaban sa illegal na droga? Meron po bang mga ginagawa na aksyon kagaya po nung kakaroon po ng ugnayan sa barangay ang ating PNP ng mga local police station? Opo, tama po yan. Mayroon naman po tayong tinatawag na barangay anti-drug so BADAC, pagdating sa munisipyo, MADAC, sa city, KADAC, so hanggang probinsya po yan. So tama po kayo, nakikipag-ugnayan po tayo sa kanila. Una-una po, ang isa pong malaki pong naitutulong ng mga barangay is siyempre po sa pagbibigay po ng information at siyempre po sa mga programa po natin na hindi lamang po para mabawasan natin yung tinatawag natin na supply reduction at demand reduction para din po siyempre sa pagtulong po para ito pong ating mga kababayan na medyo naliligaw ng landas ay matulungan natin na kumbaga ma-rehabilitate natin. So may mga programa din po tayo para dyan sa mga kababayan natin na nais pong magbago. So tinutulungan din po natin sila. So very important po yung suporta ng bawat isa, ating mga barangay officials pagdating po dito sa ating pong kampanya kontra illegal na droga. So bawat isa po sa mga kababayan natin ay napaka-importante po. Kung hindi man po direkta yung kanilang tulong, at least sa pagbibigay man lang po ng information na maaaring magamit po natin para kumbaga po ay mabantayan po natin yung ating mga barangay. So, tuloy-tuloy naman po ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mga barangay officials sa ilalim nga po ng BADAC para po, syempre po, kumbaga may programa din po kasi tayo ng ating SILD, yung BIDA, at syempre po, yung ating pa rin pong focus sa illegal drugs, nandiyan pa rin po yan. So tuloy-tuloy naman po ang ating pong mga programa. Even po sa rehabilitation, tinutulungan po natin sila. Ayan ma'am, mayroon pong katanungan dito. Ano po ba daw ang ibig sabihin ng bida? Mamaya, alam nila pelikula eh. Opo, ito po yung programa po ng ating mahal na SILG na kumbaga ay tumutugon doon sa drug war po, illegal drugs campaign po natin. Buhay ay ingatan, drogay ayawan. Yan po. Ayun, yung bida. BIDA po siya. So, buhay ay ingatan, drogay ayawan. So, yan po. Yan po ang ibig sabihin nung bida. So, bawat letra po ay mayroon po siyang corresponding na word po. So, yan po yung programa ng ating SILG, Secretary Benar Abalos, na naglalayong tugunan yung ating pong problema po
sa illegal, pagdating po sa illegal na droga. Ayun, at very well said, ma'am. Police Lieutenant Colonel Chita Del Gawira, ma'am. Ma'am, ito pong ngayon po ay nadeklara na po ng pag-asa na hudyat na po ng panahon ng tag-ulan. Ano pong preparation naman ng Regional Office 4A para in anticipation sa maaaring pagpapatuloy ng mga pag-ulan na nga sa area po ng Calabarzon? Yes po. Yan nga po, una-una po yung pagpapaalala po natin sa ating mga kababayan. So, through social media po, ginagamit natin, minamaximize po natin yung ating iba't ibang social media platforms para po maabot po yung bawat isang kababayan natin. Kasi, syempre, alam po natin na halos lahat po may cellphones, di po ba? So, nagpapaalala po tayo sa mga kababayan natin ng mga, nagbibigay po tayo ng mga tips kung in case po na ito nagsisimula na ulit po ang panahon ng tag-ulan. So, nagpapakalap po tayo ng mga informations, mga prevention tips, kung ano po ba ang dapat gawin sa panahon ng tag-ulan na maaring makatulong po sa atin para mas maging handa po tayo. So, in case po na dumating man yung tag-ulan or yung mga kalamidad tulad ng bagyo, ay mas mapaghahandaan po natin. At syempre po, in coordination pa rin po ng ating mga units sa mga stations natin sa kanya-kanya nilang LGU at of course sa ating mga disaster risk management offices ng bawat munisipyo o ng bawat bayan. So, tuloy-tuloy po ang coordinates para mapaghandaan po at yung mga hakbangin na kailangan gawin ay maisagawa po para maiwasan po natin na kumbaga ay maiwasan po na lumaki po yung mga damages sa ating pong mga bayan-bayan. So kung dumating man po ang mga sakuna o yung mga calamities, at least po mapaghahandaan po natin. Okay, ma'am. Police Lieutenant Colonel Chita Del Gawira, ma'am, maraming salamat po sa inyo pong oras na naibahagi po sa programang Issue ng Lipunan dito po sa Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Thank you very much po, ma'am. Yes po. At maraming salamat po. At yun niyo pong mga mensahe sa ating mga kababayan. Yes po, sa ating po mga kababayan sa buong region po ng Calabarzon, sa pangalan po ng aming pong Regional Director, Police Brigadier General po Kenneth Lucas. Kami po dito sa Pro4A ay nagpapasalamat po sa inyo pong patuloy na suporta at asahan niyo po na kami po sa Calabarzon ay pagbubutihin po lagi ang aming pong. Ayun, medyo at least nagkaroon na ng ano. Okay, anyway mga kaibigan, niyo pong napakinggan si Police Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran, ang Public Information Chief ng Pro4A Calabarzon. Maraming salamat po kay ma'am at medyo naputo na po yung linya natin. Salamat po. Ayan, at alam ko na sila ngayon ay nakamonitor pa rin at nanonood sa atin sa ating palatuntunan. Oras pa mga kaibigan, mga kapatid, mga kapuso, mga kapamilya. 8 minuto makalipas ang ika-1 ng hapon. Ayan, inyo po napakinggan ng ating kaibigan, Police Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran, Chief Public Information Office ng Regional Office 4A o Calabarzon. Diyan po naman sa Camp Vicente Lim, lalawigan po ng Laguna. Patuloy po tayo sa ating mga pagtalakay sa programang Issue ng Lipunan ngayon pong araw ng Huwebes. At syempre, ako pa rin po ang inyong nakapanood, nakapapakinggan, ang Bisayang Tisoy, na bagamat pangit ang mukha. Ayan. Parang, tumututol ka. Bagamat pangit ang mukha, ang tanging na pagmamalaki lamang ang kagandahan ng loob sa kanyang kapwa. At syempre, okay, samantala meron tayong pag-uulat mula po sa ating Kasada Patrol number 49. 340k o 300,000 worth ng shabu na samsam ng Pulis Paranaque. 3 suspect arestado. Mula kay Kasada Patrol number 49, Joseph Elias Bontogon. Kuyang Joseph, standby. Kasado Patrol Report.
Okay, Kuya Joseph, magandang tanghali, magandang hapon sa iyo. Go ahead with your report. Okay, maraming salamat Kuyang Joseph Elias Buntogon sa pag-uulat niya. Naku, tama talaga, napakarami pa rin talaga ng droga. Yung sasabi ni Kuyang Joseph, 340,000 halaga na nakumpiska doon sa mga tatlong suspect na nahuli. Mantakay mo, gaano karami yun? Gaano karaming gramo ng shabu? At kung yun ay tatariyahin o titingin-tingin, ilan katao ang makikinabang sa dami ng shabu na yun. Anyway mga kaibigan, 12 minuto makalipas po ang ika-isa ng hapon. Ito po siguro hindi magandang balita dahil isang 75 anyos na madre ang binaril, mga kaibigan. Sugatan ng isang 75 anyos na madre makaraang barilin ng hindi nakikilalang salarin sa barangay Borabod, Kawayan, Bilibiran. Nagtamong tama ng bala sa likod ang biktimang si Sister Jima ng Our Lady of Peace Religious Group at inobserbahan ang kalagayan sa ospital. Batay sa report ng Kawayan Police, nanonood mano ang biktima ng misa sa telebisyon sa kanilang bahay kasamang isang Sister Ina nang kumatok ang hindi nakilalang suspect at hinanap ang madre. Lumapit mano sa pintuan si Sister Gemma para tingnan kung sino ang naghahanap sa kanya. Subalit bigla na lamang itong binaril ng suspect na tumama sa kanyang likod. Agad na tumakas ang salarin matapos makitang bumagsak ang madre. Batay sa ibinigay na description ng madring nakasaksi sa insidente, nakasuot ng dilaw na jacket ang salarin. Blanco pa ang mga otoridad kung ano ang motibo ng krimen at nagpapatuloy ang investigasyon sa pag-asang makakakuha ng impormasyon sa pagkakakilanlan ng suspect. Ayan, at hindi pa rin alam kung ano ang pinagmulan ng pamamaril doon sa isang madre. Oras po natin, 14 na minuto makalipas ang ika-isa ng hapon. Samantala mga kaibigan, ito po ang hindi pa rin humagandang balita dahil taas toll fee sa National North Luzon Expressway o NLEX
simula po sa Hunyo 4. So kung bukas ay 31, ay maghahanap na tayo mga 6 na araw halos. Asahan ang taas singil sa toll fee sa North Luzon Expressway simula sa Hunyo 4 taong kasalukuyan. Ito ang inanunsyo ng Toll Regulatory Board bilang ikalawa at huling tranche ng toll rate adjustment. Ayon kay TRB spokesperson Julius Corpus, ang pagtaas sa toll rate ng NLEX ay dumaan sa proseso at review kung saan ipinatupad ang unang tranche noong May 25, 2023. Narito ang mga pagbabago sa singil sa toll fee simula sa June 4, 2024 para sa open system mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan. 5 piso ang dagdag singil para sa Class 1 na mga sasakyan. 14 pesos naman sa Class 2 at 17 pesos sa Class 3. Para naman sa closed system mula Bukawi, Bulacan hanggang sa Santa Ynez, sa Mabalacat, Pampanga ay ipaiiral ang per kilometer rate. Mula Marilao North patungong Santa Ynez ay 21 piso para sa Class 1, 54 pesos sa Class 2 at 65 pesos sa Class 3 na mga sasakyan. Para naman sa end-to-end point na biyahe mula Metro Manila hanggang Mabalacat City sa Pampanga, 27 pesos ang dagdag sa toll fee para sa Class 1, 68 pesos sa Class 2 at 81 pesos sa Class 3 na mga sasakyan. So medyo mataas-taas na rin ho ang mga bayarin. Patuloy pa rin sa pagtaas ang mga bilihin at pataas pa rin ang mga presyo ng ating mga petroleum products. 16 na minuto makalipas ang ika-1 ng hapon at ang time check na yan ay handog po sa atin ng Gold9 Plus Probiotics. Benefits effective in preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol buildup, asthma, hypertension, and kidney diseases. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster, perks up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotics all natural extracts includes the following: stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, ashitaba, insulin plant, banaba, sambong, at mangustin. Asian-based innovative company of the year. Gold9 Plus Probiotics official endorser, si Dr. Ariel T. Bayra, medical doctor. Magandang hapon sa iyo, Doc. 17 minuto makalipas ang ika-1 ng hapon. Patuloy po tayo sa ating mga pagtalakay sa mga balitaan po natin dito po sa issue ng lipunan. Ako, ayan nga po mga sasabi natin. Dahil mainit din po na usapin yung tungkol po sa divorce. Nako, yung annulment na bagamat hati o may kanya-kanyang opinion ang ating mga senador tungkol sa usapin na yan. At siyempre, may kanya-kanya din pong mga pananaw, yung ibang mga senador, pabor at yung hindi pabor. Ikinagulat ni Senador Cynthia Villar na nakalusot sa House of Representatives ang panukalang batas na pagsasaligal sa divorce sa Pilipinas. Kasama ni Villar, sina Senate President Francis Escudero, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva at Senate Minority Leader Coco Pimentel na tutol sa inaprobahang divorce bill ng mababang kapulungan. Samantala, iginit naman ni Senador Juan Miguel Zubiri na pro-family siya, kaya tutol siya sa divorce law. Naniniwala si Zubiri na magiging conscience vote ang divorce bill sa Senado. Nihayag naman ni na Senators Sani Angara at Bong Revilla sa media na pinag-aaralan pa nila ang kontrobersyal na panukala. Sa ngayon, 7 senador ang sumusuporta at 6 na senador ang laban sa pagsasabatas ng divorce sa bansa at 2 iba pa ang nag-aaral pa rin sa naturang panukala. Samantala, nihayag naman ni Senador Grace Poe sa media na susuportahan niya ang panukalang batas, ngunit aamindahan ang ilang probisyon mula sa Kongreso.
pabor din si Senator J.B. Ejercito sa nabanggit na panukalang batas. Alam niyo mga kaibigan, talagang kanya-kanya ho tayong pananaw. Ano ho ba ang iyong paninindigan sa divorce bill na yan o sa annulment kung sakali man? Kasi meron pa mga kaubayan tayo na sinasabi sa annulment ay maaari ang makikinabang lang dyan yung may pera. E paano yung wala? O di hindi papasa at hindi magkakaroon ng katuparan. Kasi depende po yan sa pamilya. Ang katwiran po nila nating mga kababayan, kaya pabor yung iba na magkaroon po tayo ng divorce law, ay dahil kung hindi nga naman kaya ang pambubugbog ni Mrs. kay Mr. Pambubugbog ni Mr. kay Mrs. ay bakit pa sila magsasama? Ano ho? Bangamat yung ibang pananaw naman ng ibang senador na kung sakaling nga naman magkakaroon ng divorce law dito po sa ating bansa, ay baka lang magaya sa Las Vegas sa Amerika na nagpakasal ngayon, susunod na linggo, hiwalay na. At divorce na sila. So, depende po yan sa pananaw po ng bawat isa po sa atin. Kaya hari nawa, ito po ay pag-aralan mabuti kung ano po ang magiging epekto nito sa pamilya. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, sa isang bahagi ng usaping yan, maaring pabor doon sa mag-asawa na hindi na po nagkakasundo at lagi na po nagbabangayan na maaring merong third party, may fourth party, either of the two, mababae man yan o maging lalaki, ano ho. So, depende po sa inyo pong pananaw. Kaya nga lamang, doon sa mga sasabi ko po sa inyo na nagkakaroon na po ng physical abuse sa pagitan ng mag-asawa, lalo na po sa mga lalaki na mabilis pa ang kamay kaysa kay Manny Pacquiao na makapanggulpe sa kanilang mga asawang babae, hindi ho maganda. So, pabor po yan doon sa mga babae na gusto na pong humiwalay at lumayo sa impyerno ng karahasan ng kanyang asawang lalaki na ginagawa na lamang siyang punching bag, ano ho. Sa kabilang banda naman, lalo na po, kasi hindi naman pwedeng dinggin sa korte kung hindi naman kasal. Ano, ang pinag-usapan po dyan, yung legalidad eh. Kung kasal po kayo, talagang yun po ay applicable doon sa batas na yun na ipinasa ng Kongreso. Eh kung hindi naman kayo kasal, bakit papabugbog ka pa rin? Hindi na ho kinakailangan mag-file ng annulment. Ano, yun po ay applicable doon sa mga kasal, na legal na kasal. Ano ho. Ayan. Anyway mga kaibigan, yan po ay napakalalim na usapin. Kaya po depende po sa inyo pong mga pagkaramdam kung yan po ay katanggap-tanggap o hindi. Kaya nga naman, doon sa pamilya na talagang maayos naman ang pagsasama, so wala kayong dapat ipangamba dyan. Ay, hindi naman pala kayo nag-aaway eh. So, ano ang problema pa doon? Doon sa ayaw o tutol na may sa batas yung divorce na yan. So, sa ganang akin mga kaibigan, yung mga pamilya na ayos ang pagsasama ng mag-asawa, wala ko kayong dapat ipangamba dyan. Kasi ang palagay ko naman, yung batas niya na binibigyan ng protection dyan, yung mga mag-asawa na hindi na nagkakasundo. Protection sa lalaki, protection din sa babae. Either of the two, kung halimbawa nagloko si babae, siyempre na mahirap naman na yung lalaki ay mananatili pa rin doon sa ganung sitwasyon. Gayong meron naman kaya humalingan si babae. O reverse natin, vice versa. Si lalaki naman na nagloko ay napakahirap din sa tayuan ng babae, sa side ng babae, na siya naman ay magtitis din hanggang kailan. Dahil nga, hindi siya makagalaw ng ayos, dahil nga yung kanilang, sabi nga, yung tali na kanilang pinaghihilahan. O, di ba? Yung tie nila bilang kasal na mag-asawa. So, yun po. Kaya napakahirap po at napakalalim. Palagay ko naman, diyan sa Kongreso, hindi naman basta may papasayan ng ganong kadali lang o overnight na usapan. Palagay ko naman, marami rin matatalino tayong mga kongresista at pinag-isipan din ho nila yan. Pinag-aralan din po nila yan kung bakit kinakailangan yung pros and cons
mga kaibigan, na epekto ng mag-asawa na maghihiwalay. Kaya nga po sinasabi ko po sa inyo, kung yung mag-asawa ay maayos ang pagsasama, walang problema, so ano ang dapat ninyong ipangamba? Kaya sinasabi nga po si Senator Cynthia Villar na happy siya eh. Very happy ang family ko. O ibig sabihin, siya may saya. So walang problema siya ng mag-asawa. Eh paano yung mag-asawa na may problema? Happy din ba masasabi natin o sad? Oh? Kaya nga ito, yung kung happy sila sa pagkontra ng divorce, nasa inyo po yan. Pero kung pag-aaralan ng malaliman ang epekto sa mag-asawa na mayroong malaking problema, eh palagay ko naman, siguro konsulta din ng mga senador doon sa mga psychiatrist, na may kumayari sila mga na-interview ng mag-asawa na may problema ng gusto na maghiwalay, hindi naman makapaghiwalay dahil nga po wala namang annulment sa ating bansa, walang divorce, hindi makapag-file ng annulment. At isa pang mga agam-agam dyan, yun nga, yung makikinabang lang kung sakali ay yung mga may pera. Bakit? Ay hindi naman libre yan. Pag kayo mag-file ng annulment o divorce, ay bayad po yan. At hindi lang basta 1,000, 2,000. Madugo po ang labanan dyan sa korte na yan. Oras po natin mga kaibigan, 25 minuto makalipas ang ika-1 ng hapon at kayo po ay nakikinig at nanood pa rin sa Kasado Broadcasting Service Deliver News at ang balitang kasado, ang pahayagang balansi at totoo. At magandang hapon at happy viewing, happy watching kay Kuyang Lando Loto at congratulations sa iyong anak dyan na nabigyan ng award. Yan. Kuyang Lando, wala ka bang isinabit na pera dyan sa anak mo? At kay Kuya Joseph Elias Bontogon, magandang hapon at happy watching. Likewise, kay Kuyang J. Martin, at sabi ko nga sa kanya, kasi meron po siyang senior sa atin sa ating group chat tungkol sa report na meron po magkaroon ng ibang reaksyon. Yung tauhan ng isang barangay dyan sa lungsod ng Antipolo, sa barangay Inarawan, ano. Pero sabi ko nga doon sa nag-comment na hindi maganda, bukas magkikita ko kami Kuyang Jay. At sinabihan ko si Kapitan dahil very constructive po yung report na yon. Wala akong nakita doon na mali. Sapagkat hinanap po naman yung side ng Kapitan doon sa issue na makuha yung panig nila. Dahil sa totoo lang talaga, mayroon po tayong batas regarding po sa road clearing. Ano ho? Yan po ay naisa batas 2019 pa ho, panahon pa ho ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagpasalin-salin na po yan ng mga DILG Secretary. At hanggang ngayon, continuous po yung mga batas na nagkaroon po ng mga pagbabago ng konti. Pero continuous po yung batas ng road clearing. Ano ho? Yan po ay binaba sa mga provincial governors. Yung road clearing operation. Hindi lang ho sa barangay. Ano po? Para maintindihan po ng ating mga taga-subaybay, yung batas na po na yan, na road clearing, ay noong pa hong 2019, kung hindi po ako nagkakamali, na ipinasa. Para sa ganun, matanggal na po yung mga sagabal sa mga lansangan, sa mga sidewalk, lahat ng mga daanan ng mga mamamayan natin. Ang kalsada para sa sasakyan, ang sidewalk para sa mamamayan, hindi po ginagawang tindahan, ano ho. Kaya kung sino man po yung PIO, dyan sa barangay Inarawan, sa lungsod ng Antipolo, ay siguro bukas baka makausap namin ni Kuyang J. Martin, ano ho. Kasi mahirap po yung mag-comment kayo ng mga bagay na hindi ho katanggap-tanggap at hindi ho maganda. Yung pala, pinuntahan mismo ng ating Kuyang J sa GKRS News Public Affairs, yung tanggapan ni Kapitan Recre Bautista. Pero hindi po niya nahagilap at nagpapa-schedule dahil very hectic daw po ang schedule ni Kapitan Recre Bautista. Kaya hindi po nakuha yung kanilang panig. Pinanood ko po yung video at maging yung taga-DPWH ay nakausap din po ni Kuyang J. Martin. Ayan o, yung road clearing mga kaibigan ay yung removal or of illegal or unauthorized road obstruction along the road right of way. Ayan o, kasama dito yung mga sidewalk, ano ho, mga bangketa. Kaya hindi ho ito bago. Kung ipatutupad lang po ng ating local government
officials o local government units yung ordinansang ito na sa mga obstruction, hindi lang sa kalsada, ay palagay ko matagal na ho ito na ipatupad at natanggal. Pero bakit nagkakaganon? Na hanggang ngayon patuloy pa rin. At maging dito po sa bahagi po ng Cainta Rizal, sa Barangay San Andres, nung araw, yan po ay nagawan po ng paraan ng kasado na matanggal po yung mga junk shop sa bangketa o sidewalk nung araw. Pagkatapos nung magpalit po ng pamunuan ng kapitan, ay bumalik na naman ang mga junk shop sa sidewalk. Ano ho? Kaya ngayon, hindi ko pa alam kasi na ang bagong barangay kapitan ng Barangay San Andres, Cainta Rizal. At susunod na pagkakataon, siguro amin din po mapupuntahan upang sa ganun baka hindi po siya aware o hindi niya nakikita o hindi niya alam na dapat yung memorandum circular noong 2019 at ngayon po ay nagpapatuloy, ito po hanggang 2022, yung memorandum circular 2022-85 ay ito po yung ibinaba na memorandum circular pamamagitan po ng DILG, ano po, para mawala na po lahat ng mga sagabal sa lansangan. Marami hong mga issue na ating pong bibigyan pansin na hindi ho dapat ikasama ng sino man sa ating gobyerno, lalo po sa mga lokal na pamahalaan, na kung kayo ay napapansin ay kung kayo ay napupuna, dapat wag ho kayong maging balat sibuyas, ano ho. Kasi minsan yan po ang nagiging ugali natin lalo sa pamahalaan, na kapag napuna yung mga pagkukulang, mga kamalian, nagagalit sila. Hindi kayo dapat magalit, bagpos kayo po ay dapat magpasalamat pa sa mga taong nagbibigay sa iyo ng impormasyon. Dahil maaaring hindi pa ninyo natututukan o maaaring hindi kayo aware o hindi niyo alam. Di ba? Ang sidewalk ay para sa tao diyan magladaan at diyan maglalakad. Hindi ho ginagawa mga tindahan, ano ho. Kaya ang atin dito ay panawagan sa lahat ng ating mga local government units, mula sa gobernador, sa city mayor, municipal mayor, down to barangay kapitan o punong barangay. Ang punong barangay, siya po ang unang nakakaalam kung ano po ang problema meron sa kanyang lugar. Hindi ho makakaalam agad dyan yung gobernador. At hindi ho malaman agad ng city mayor, municipal mayor, kung hindi ang unang dapat nakakaalam yan, yung barangay. Ano ho? Kung meron ba mga obstruction sa kanyang lugar. Ano po? Kaya hindi po dapat na kayo ay magbabalat sibuyas. Dahil alala ko po ng araw, kami ni Kuyang Alan Bordios, dahil sa amin po kasi hindi na po bago sa amin yung mga libel. Hindi na po bago sa amin yan, mga kaso-kaso na yan. Ano? Pero, ang amin pong inialathala ay katotohanan, constructive, with evidence, kaya wala dapat ipangamba. Ano? Hindi yung hearsay. Ano po? Kaya sabi ko po sa inyo, ang libel cases sa amin, hindi na po bago sa amin yan. Mapaprint man yan. Ano? Kami ni Kuyang Alan Bordios, yung ating publisher ng Kasado newspaper, ay sanay na ho sumagot sa mga libel cases sa korte. At naalala ko pa minsan, nung araw, na isang opisyal ng gobyerno natin, na nalathala po namin. Nang mabasa yung news article, talagang todo deny. Todo deny, at wala raw yung katotohanan yung napalathala sa dyaryo. Ang hindi niya alam, lahat ng ebidensya nanggaling din sa kanila. Hindi ho nanggaling kung kanino man. Ang nagdiin ng ebidensya ay nanggaling mismo sa loob ng tanggapan
ng tao na inilathala namin. So, ganun pa man, siyempre, karapatan naman ng bawat isa na magreklamo kung ang inaakala niya ay mali yung nalathala na ihayag sa pahayagan. Nagdemanda ng libel. Kaya nga, ang nakakatuwa, mga kaibigan, na malaman at marinig dahil yung prosecutor na humawak, nakakaintindi. Nakakaintindi. Napakaganda ng katanungan doon sa isang opisyal na nagdemanda ng libel. Ang tanong sa kanya, ikaw ba sir? Ikaw ba... Kasi major po ang ranggo ng tao na yun. Ikaw ba major? Kapag ikaw ay napupuri, ano ba ang iyong nararamdaman? Di ba napakagandang tanong? Aba ay karakaraka ay sumagot ka agad yung major. Siyempre, Your Honor, masaya. Ang hindi na alaman, yung another tanong, doon siya nagdalawang isip. Sabi ng prosecutor o fiscal, kung tayo ay natutuwa kapag tayo ay napupuri, sana kapag tayo ay napuna, hindi po tayo dapat sumama ang loob. Kung anong pagtanggap natin sa pagkakapuri sa atin, dapat tanggapin natin ang pagpuna sa atin. Huwag tayo maging balat sibuyas. O di ba? Napakaganda ng tanong. At ang sinabi ng prosecutor na yon. Tama nga naman. Para bang lumalabas lang dyan, kumbaga sa manginginom, gusto mo lang lagi namumulutan at tagay ka lang ng tagay, ayaw mo lang bumili ng alak. O di ba? Ganun lang kasimple ang logic dyan. Dapat ang nasa gobyerno, kasi lahat naman binibigyan ng pagkakataon makukuha ang panig. Hindi dapat kayo maging bulat sibuyas. Bagkos kayo ay matuwa pa na may nagbigay sa iyo ng impormasyon na ganito. Na maaari sabi nga na overlook o talagang wala kayong look doon sa lugar kaya hindi niyo alam yung mga nangyayari. O hindi ba? Sapagkat yan po ay issue na dapat niyo aksyonan noong pa man. Hindi na ho bago yan, mga kaibigan. Yung memorandum circular na mula po sa DILG. 2019, pinagpatuloy yan hanggang 2022. Hanggang ngayon, yan pa rin ho, mga kaibigan. So wala na hong bago. Ang kailangan na lang po diyan, ang implementation ng mga local government units. Ho? Sino bang magpapa-implement dyan? Unang-una ang barangay. Na mga alis yung mga obstruction sa mga daanan. Hindi lang mo sinasabi porket road clearing ang title, hanggang kalsada lang, hindi ho, pati ho yung sidewalk o mga public area na pwedeng maharangan ng sino man. O, di ba? Ayan o. Itong nagdaang atresi lang ng Mayo, nagbigay po ng direktiba ang tanggapan po ng DILG sa road clearing operations. So ito mag-i-cite natin ito, Kuyang J. Martin. Ha? Para malaman natin kung ano ang ginagawa ng ating mga barangay official. Kasi sa totoo lang, hindi ho lahat ng barangay kapitan ay aware sa memorandum circular na ito na binabanggit ko po sa inyo tungkol sa road clearing operation na ito po ay binaba noong pang, sabi ko nga po sa inyo, 2019 pa eh. Panahon pa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, memorandum circular na pa ito. Ano ho? At ito ha, sasabi ko po sa inyo, May 13, 2024, DILG has long issued a directive on clearing operation. The latest was in 2023 to include local government units and barangay assessment. Ayan na. So, dito na tayo magkakaalaman, mga kaibigan. Kung a-action ba ang barangay kapitan, o kaya ba o hindi. Ganun lang kasimple yan. Ngayon, kung hindi kaya ni kapitan, saan ba dapat siya magsumbong? Siyempre, sa nakakataas sa kanya, kay mayor. At kung hindi kaya ng mayor, saan pa? Ay di kay governor. Pag sabihin natin hanggang kay governor, hindi kakayanin palayasin yung mga nasa sidewalk, aba, ay di na ako naniniwala dyan.
Eh kay kapitan pa lang, kayang-kaya na yan kung tutuusin. Bakit? Sa totoo lang, sa ating local government code, mas powerful ang barangay kapitan o punong barangay kaysa sa mayor. Ay siya na nga ang executive, siya na rin ang legislative, at siya rin ang nasa judiciary. Ang kapangyarihang taglay na isang kapitan, punong barangay. Kaya nga lamang, ang tanong, kaya bang ipatupad yung mga hawak na kanyang kapangyarihan? Hindi naman ho kasi lahat ng punong barangay o kapitan ay alam ang ating local government code. Ano ho, ang nilalaman niyan kung ano po ang nasa loob niyan at patungkol ba kanino yan at sino ba ang makikinabang diyan at sino ba at kanino ba ang local government code na yan. O di ba? Hindi ho lahat. Nasabi ko po sa inyo, yung iba, talagang sisiw na sisiw ang nilalaman ng local government code na yan. Pero yung ibang kapitan, na kahit matagal na nasa barangay, naging kagawad, wala akong kaalaman tungkol dyan sa totoong nilalaman. Lalo na sa kanyang trabaho bilang punong barangay, ano ho. Meron hong mga punong barangay na gano'n. Ang alam lang nila, pumasok, at maswerte pa kung ang kapitan na nariyan, nakapwesto ay nisugarol. Eh paano kung ang kapitan na namumuno ay ang alam lang lalo ngayon, sikat na naman yung online sabong. Anyway mga kaibigan, 41 minuto makalipas sa ikaysa ng hapon. Ayan, kay Kuyang Lando. Magandang hapon dyan, shout out at maraming salamat po Ma'am Luisita Codoy Diones, teacher and class advisor. Mga kakalikasan 1 sa Pang-Uno Elementary School, Ternate, Cavite. Diyan po, sa bayan po ng Ternate, sa lawigan po ng Cavite, from Kasada Patrol, Unit 25, ang ating chief reporter. Yan, happy graduation sa lahat ng mga estudyante. At doon sa kakuha po ng mga parangal, ay kasang karangalan po ng magulang na makakaakyat po sa entablado. At sasabitan po yung kanilang anak ng medalya o ribbon dahil sa kahusayan. Ano ho? Kasi meron po mga pagkakataon na binibigyan din po ng pagkilala at sasabitan din po yung magulang ng medalya, kagaya din po ng pagsabit ng medalya doon sa kanyang anak. Ibig sabihin, 2 medalya na kaagad yun. Congratulations sa lahat ng mga nagsapagtapos. At yung iba magtatapos pa lamang ngayon pong mga susunod na buwan. Ano ho? Lalo na po yung grade 12. Kaya congratulations in advance doon sa mga estudyante na talagang nagsisikap na makapagtapos ng may karangalan. Ayun po. Siya nga pala yung aking kaibigan din pala gusto ko rin batiin yung kanyang anak na nagtapos na magna cum laude. Akalain mo nga naman napin ko lang. Ayan. Si Kuyang Angel Boy Llamas. Ayan. Congratulations kay Justin Llamas. Bachelor of Secondary Education, Major in Mathematics, magna cum laude. Ayan, Siya po ay nakapasa din po sa Licensure Examination for Professional Teacher, magna cum laude. So, pagkagayan mga anak niyo, talagang magiging proud ang kahit sinong magulang. Talagang malaking achievement yan ng mga magulang at siyempre, side din po ng bata. Sapagkat ang ikatatagumpay po ng bata ay sa pagsisikap din po ng magulang. Yan din po ang tandaan natin. Kahit ano ho ang talino ng bata, kung hindi po agresibo, hindi po talagang masinop ang magulang na suportahan ng kanyang anak, ay mahihirapan din po. So, sabi nga ito, vice versa po yan. Kaya yung bata ay ginaganahan sa pag-aaral dahil din po sa pagsisikap ng magulang at suporta ng mga magulang. Hindi po ba? Ganoon lang po yun. Kabilaan, kaliwaan.
Di ba? Kaya yun po, yung mga magulang na nakakuha po ng parangalan, yung mga anak, congratulations din po sa inyo, sapagkat kayo din po ang naghubog sa kanila para po sila ay makapag-aral ng maayos, kung kaya sila ay nariyan, nakakuha po sila ng mga parangal. Kaya naalala ko tuloy nung last year, yung aking bunso po ay magtapos ng grade 12, na ang nakuha po niyang karangalan ay with highest honor. At ngayon din po, siya po ay consistent, siya po ay scholar. Kino-congratulate ko rin siya. Diyan po sa PUP, Polytechnic University of the Philippines. At sa 95 na mga estudyante, kasama po siya sa top 3. Diba? So, scholar po siya ng DOST. Hindi ho biro mga kaibigan. Kaya sabi ko nga po sa inyo, na ang pag-aaral ng bata kailangan po ang maigting na suporta ng magulang. Kasi lalo pong gaganahan ng bata na kahit po minsan patamad-tamad yan, kung ang magulang inaibibigay ang tamang payo, advices, tamang direksyon, ang bata po ay magsisikap. Bagamat ang may sinasabi po, may mga batang mga bubo kung tawagan, hindi po ang dapat salita ganoon. Meron lang po tayo tinatawag na mga slow learner. Fast learner. Yung mga bata ng mga fast learner, meron pong gano'n ng kategorya. Slow learner. Ibig sabihin, medyo mabagal lang sila, pero kaya naman nila. Ano ho? At meron po talaga mga bata na mabilis makaka-catch up doon sa mga aralin nila. Yun po yun, mga kaibigan. Kaya muli, sa mga magulang, congratulations sa inyo pong lahat at sa magsisipagtapos pa ngayong 2024 na ito. 46 na minuto makalipas ang ika-isa ng hapon. Ayan, meron tayo pong comment ng ating balitang kasada. Marami sa punong barangay ang parang walang pakialam. Tama po yan, totoo po yan. Na maaaring yung nasa sidewalk, kaya ginawang lagayan ng mga junk shop, maaaring kumpadre, komare, kamag-anak ng isang barangay kapitan. Yung nariyan. Hindi yung maglalakas ng loob yung mga yan na maglagay ng tindahan kung wala pong nagbibigay sa kanila ng proteksyon. Mula sa barangay, maaari sa munisipyo, o kung sino man. Kaya nga po, ito pong mga issue na road clearing, kasi dati may nakausap po ko ng official ng DPWH. Ang sabi sa akin, alam mo Mr. Wayne Lauzon, ang trabaho ng DPWH, maggawa ng kalsada, magpalapad ng kalsada, yung road widening, at maiayos po yung mga kalsada sa roadworthiness program nila. Hindi na po trabaho ng DPWH magpalayas ng mga vendors, na mga terminal ng sasakyan sa kalsada. Bagamat, totoo lang, sa road clearing po, kasama din po dyan ang DPWH sa implementation ng road clearing. Yung memorandum circular na yan ng 2022 na ni-reiterate ni DILG Secretary Binhar Abalos itong May 13, 2024 na kailangan ipatupad na yung memorandum circular 2022-85 ng mga barangay official o lahat ng local government unit. Ano, ayan. Magandang tanghali kay Kuyang Alan Bordillos, ang aming station manager at publisher ng Kasado Balita o Balitang Kasado, ang pahayagang balanse at totoo. Dito sa lugar namin sa Sabado, linis lahat ito. Wow, congratulations! Yan ang sinasabi ko diyan sa mga barangay official natin. Sapagkat kayo din po ang mapupulaan ng mga tao. Pagpalagay na natin, hindi kayo punahin ng mga nasa paligid ninyo. Ang pupula sa inyo, yung mga taga-ibang lugar, yung mga dumadaan Lalo na po kung medyo masalimuot yung kalsada, ang bangketa. Sa Maynila lamang mga kaibigan ilang bloke lang, ibang, sa kanila kasi hindi barangay ang tawag zone. Zone 1, zone 2. Kasi bakit? Ang liliit lang ng sakop ng barangay, kapitan. O punong barangay. Pero, pati mga sidewalk,
tinayuan ng barangay hall, nilagyan ng mga gusali, nilagyan ng mga vendor, kung ano pa mga obstruction. So dito, isang hamon ito kay Secretary Binhar Abalos Jr. Ano ang gagawin po ninyo kung sakali yung mga barangay kapitan ay hindi po aaksyon doon sa inyo pong direktiba na ipatupad na po yung road clearing. Yung Memorandum Circular 2022 na kanya ng pinatupad yung 2023 at tila napabayaan naman dahil nagkaroon ng eleksyon, ay ngayon balik na naman ang mga obstruction sa mga lansangan at lalo po sa mga bangketa. Ano po? Kaya kinakailangan masampulan din ang mga barangay official na wala akong ginagawa kung hindi magpalaki ng kanilang B sa kanilang mga tanggapan na fully air-conditioned room. Ayaw na ayaw nilang sila ay masinagan ng matinding sikat ng araw. Ano po ang gagawin ng sekretary ng DILG sapagkat under po ng Department of Interior and Local Government ang lahat ng local government official natin. Magmula governor, city mayor, at ganun po ang municipal mayor down to barangay kapitan. Ano po mga kaibigan? At siyempre, under din po ng DILG ang Philippine National Police. Kaya nga sa road clearing memorandum circular na yun, yan po ay sinasabi ko po sa inyo na sako po dyan sa road clearing, maging ang PNP, sa monitoring, ang maging ang DPWH. Hindi lang po ibig sabihin na trabaho lang po ng LGU. Pagkait po sa implementation ay kailangan po ang suporta ng PNP dyan. At ganoon po kung yan po ay national road, siyempre kailangan din po ang suporta ng DPWH para doon sa determination road classification kung sako pa ng DPWH o hindi. Kung hindi na kailangan ng DPWH doon. Kung yan po ay barangay road, ay tama na si Mayor ang nariyan. Hindi na po kailangan ng DPWH. Ano ho? Pag national road, ay kailangan ng DPWH dyan para ma-determine. Ayan ho. Napakalinaw po ng mga mga patakaran sa memorandum circular at ang pagpapatupad ng road clearing. Ay tayo po ay hindi na matagal na po tayo nag-new normal. Kaya nga lamang yung new normal, nakalimutan natin na naging new normal na tayo at ngayong huli ay nakakalimutan na kaya nagiging abnormal na naman yung normal. Ano ho? Hindi po bago ito yung issue na ito. Kaya nga lang nagiging paulit-ulit sapagkat hindi ho nasasakatuparan ng maayos yung memorandum circular na ito. Kaya nga itong 2013, ngayong buwan ng Mayo, na sinasabi po ni DILG Secretary na DILG has long issued. Ibig sabihin, matagal na nagpalabas ng direktiba ang DILG patungo sa mga local government units. Na pinakahuli nga ng pinalabas nila, matakin mo, Kuyang Arnold, 2023. Kaya naman pala, balik na naman sa mga sidewalk, yung mga illegal structure, lalo na yung mga nagtitinda. Tayo po sa programang issue ng lipunan, hindi ho tayo tutol sa mga naghahanap buhay ng legal. Sapagkat yan po ay kailangan din naman makapaghanap buhay. Pero kung illegal naman at naapektuhan yung kaligtasan din ng ating mga kababayan, ay hindi po tayo sumasang-ayon sa ganun. Gusto ninyo makapaghanap buhay, ay patay naman yung mga nagdadaan sa kalsada. Lalo po dyan sa Marcos Highway, sa lungsod ng Antipolo, na bahagi po ng Barangay Inarawan, Antipolo City. So yan po ay national road. Ang lapad ng kalsada dyan, 4 lanes ang kalsada. Gaano kalapad yan? 4 lanes. Kung hindi ako nagkakamali, o mas higit pa.
Kaya panganib, bagamat may ginagawa na pong footbridge sa ngayon, pero hindi pa ho tapos. Pero hindi na pag-uusapan natin yung footbridge eh. Ang kaligtasan kasi mga naglalakad sa kalsada. Bakit? Highway yan eh. Natural lang, ang mga sasakyan, mabilis ang takbo niyan. Main road yan, national road, highway road. So mabilis ang sasakyan niya. Paano? Yung mga maglalakad sa gilid. Kasi walang magamit na sidewalk. Di nasa kalsada na. So, ang panganib na po pwede silang madagil, mahagip ng remarkas ng sasakyan ay napakalaki ng posibilidad. Ano, mga kaibigan? So, harinawa, ito pong ating mga pagtalakay sa iba't ibang issue ngayong pong araw ng Huwebes ay inyo pong kapulutan at syempre sa susunod na linggo, ipagpapatuloy po natin yung issue tungkol po dyan sa mga road clearing at ano po ang magiging aksyon ng tanggapan ng punong barangay Rick Bautista ng barangay Inarawan, lungsod ng Antipolo tungkol sa issue sa mga illegal na nakalagay sa sidewalk along Marcos Highway, barangay Inarawan, Antipolo City. With that, maraming salamat po sa lahat po ng ating mga nakinig, nanood, sumubaybay. At siyempre sa pangalan po ng ating nakapanayam kanina, si Police Lieutenant Colonel Citadel Gawiran, ang ating Chief Public Information Office ng Regional Office 4A o Calabarzon, kaya Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, ang ating Regional Director. Siyempre, sa pangalan po ng ating head ng technical, ang ating technical director, si Kuya G. Martin. Likewise, ang naunang programa po kanina, ang Gabay at Patnubay ni Kuyang Arnold Aceveda Namuko, na siya po rin ating naging katuwang sa programang Issue ng Lipunan sa pangalan po ng ating station manager, Kuyan Alan Valenzuela Bordeos at publisher po ng Balitang Kasado, ang pahayagang balanse at totoo. Ako po naman ang iyong nakapiling sa loob po ng 2 oras, ang Bisayang Tisoy, na bagamat pangit ang mukha, ang tanging may pagmamakilamang ay kagandahan ng loob sa kanyang kapwa. Maniwala man kayo o hindi. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.